Nasa yung cellphone ko? Hello po. Pwede na po maklaim yung 10 million peso na galing sa insurance ng namatay niyo pong asawa. Insurance? Pasaway ka talaga? Pinatay mo ba si nanay, ha? Para makuha yung insurance niya? Hindi mo naiintindihan, anak. Napakahayop mo! Tatawag ako ng pulis! Itigil mo yan, anak! Nay, buhay ka? Oo, anak. Nagtago ako. Pag nagsumbong ka sa pulis, masisira lahat ng plano namin ng tatay mo. Hindi ko maintindihan. Ano nangyayari? Pinatay ko ang kakambal ng nanay mo. Para maniwala sila na siya talaga ang namatay. At makuha natin ng mga pera sa insurance. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Marami akong pangarap, anak. Gusto ko na gumanda yung buhay natin. Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo, ha? Hindi ba kayo natakot sa mga pinaggagawa niyo? Kung yayaman tayo sa maling sawa na ako sa buhay na to. Marami akong pangarap, anak. Gusto ko na gumanda yung buhay natin. Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo, ha? Hindi ba kayo natatakot sa mga pinaggagawa niyo? Kung yayaman tayo sa maling paraan at sa paraan na magtatago ka sa pulis, Nay, itigil niyo na to, please. Please lang. Nay, kamusta na po kayo? Huwag kang mag-alala, anak. Kunti panahon na lang, magkakasama tayo ng tatay mo. See you, Nay. Miss ko na kayo. See you soon, anak. Tay? O anak, si nanay kasi kahapon pwede umuwi. Ano na kaya nangyari doon? Busy lang yung nanay mo. O siya, may good news ako sa'yo. Malapit na tayong yumaman. At dahil ngayon ay November na, napag-isip-isip ko, nakwentuhan ko ulit kayo na mga nakakatakot at hindi ka panipaniwala na na-experience ko. At para sa mga hindi nakakalam, ito ay part 2 na. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung part 1, ay panoorin mo na lang pagkatapos ang video natin na to. At ang pinakaunang nakakatakot na na-experience ko na ikikwento sa inyo ngayon ay yung mga panahon na bubwit pa ako. Ako'y nanonood nun ng TV kasama aking lola. Tapos maya-maya ay nakakaramdam na ako ng antok. Pero pinipilit ko pa din di makatulog nun kasi gustong gusto kong matapos yung pinapanood namin nun. Hanggang hindi ko na namalayan at nakatulog na ako. Tapos maya-maya, sa kasarapan ng pagtulog ko, ay bigla ako naalimpungatan kasi may kumalabit sa akin. At pagmulat ko, ay nasa kama na ako. At ang pwesto ng aking higa ay nakaharap ako sa may dingding. Isip-isip ko, baka lola ko lang yung kumalabit sa akin. At pagtututbrushin niya muna ako bago ako makatulog ng tuluyan. Pero nung pagharap ko, wala si lola. Walang katao-tao nakatayo sa likod ko. Isip ko noon baka yung tita ko lang yun na nasa kabilang kama ang kumalabit sa akin at inuuto lang niya ako. Kaya ang ginawa ko ay bumalik na lang ulit ako sa pagtulog. Tapos maya-maya ay kinalabit na naman ako. Pero hindi ko siya pinansin kasi naiinis ako noon. Kaya dumiretso na lang ulit ako sa pagtulog. Tapos dun sa patatlong kalbit ay dun na ako natakot. Kasi ang lakas na neto. Parang hindi nakalabit ang ginawa niya noon. Kasi ang ramdam ko ay 4 na daliri yung ginamit niya. Kaya parang tinulak ako noon. Ano ga? Susumbong kita sa inay. Tapos napatitig ako sa tita ko noon at napaisip ako. Kasi nakita ko na naandun pa rin siya sa pwesto niya at hindi ito nagbabago. Tapos napansin ko din na malayo yung pagitan namin. Kailangan niya pang tumayo dun sa kama niya para lang makalabit ako. At nung may kumalabit din sa akin ng malakas ay lumingon din agad ako pagkatapos. Kaya dapat makikita ko siya na matakbo pabalik sa kanyang kama pagkatapos niya akong kalabitin. Pero sabihin na natin na mabilis siya nakabalik doon. Pero ang problema, walang katiting na tunog akong narinig nun. Walang yabag, walang tunog ng katre. Miski tunog nga ng tela ng punday, wala. As in pagharap ko sa likod ko, wala. Wala akong nadatnan. Kaya sa sobrang takot ko ng mga oras na yon ay humagulhol ako sa pag-iyak. Sabay nagtatakbo ako papunta sa lola ko. Nagsumbong ako sa kanya na kinakalabit at tinatakot ako ni tita. At nung pinuntahan niya si tita at pinagsabihan ay lalo ko natakot kasi legit ang himbing pa ng tulog niya. Paano ko nasabi? Kasi nakita ko pa nakatuloy yung laway niya sa kanyang unan. At kilala ko yung tita ko na yun. Hindi niya kaya magpigil ng tawa sa tuwing inuuto o inaasar ako niya. At nung pinagsasabihan pa nga siya ni lola habang ako'y nakahagulhol sa pag-iyak ay papaling-paling ang ulo niya at napapapikit pa mga mata dahil sa antok. Kaya kinabukasan pagpasok ko sa school ay yun lang ang laman ng isip ko. Pinipilit ko pa nga isipan na eksplanasyon yung karanasan ko ng gabi na yun. Pero wala talaga. Puro nakakatakot lang ang napasok sa isip ko.
Bago tayo pumunta sa ating sunod na kwento, gusto ko sana mag-announce sa inyo saglit mga repa na meron na tayong vlogging channel. Iwan ko na lang yung link dyan sa ating description box below. O kaya naman pumunta na lang kayo dito sa ating animation channel at mag-scroll kayo pababa at makikita nyo na yan dyan. Subscribe na kayo mga repa kasi mag-upload ako dyan ng mga interesado nangyayari sa buhay ko at kung ano mang maisipan kong i-share sa inyo. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Sunod naman na nakakatakot na karanasan ko ay yung mga panahon na nag-aanimasyon ako. Kami kasi ng GF ko ay mahilig mag-video call dati. As in umaga hanggang madaling araw, mag-e-end lang pag matutulog na ako. Tapos one time, mga bandang 1 to 3 AM yun. Di ko natanda basta mga bandang oras na yan. Magka-call kami ng GF ko nun habang nag-aanimasyon ako as usual. Ang setup ko kasi ng mga oras na yun ay sa PC ako naka-call kasi nag-a-animation ako. Para kung magsasalita man siya ay maririnig ko siya sa aking headset. At sa second monitor ng PC ko nilagay yung aming video call para habang nagdo-drawing ako ay nakikita ko siya. Pero noong mga panahon na yon ay hindi nakaharap sa kanya yung call namin, kundi sa kisame. Sabay katabi niya pa yung pinsan niyang babae matulog nun. Etong dalawang to ay takot matulog nang walang ilaw, kaya nagbukas sila ng LED light. Kaya kitang-kita ko yung kisame nila. Tapos maya-maya, habang nagdo-drawing ako, ay nawala bigla yung aking focus nung may nakita ako nagalaw dun sa video call namin sa aking peripheral vision. At nung pagtingin ko, ay merong nakakaway sa akin. Yung para bang kinukuha yung atensyon ko. Nagtaka nga ako nun bakit gising na agad yung GF ko, sobrang aga pa. Kaya nung nagsalita ako at tinanong ko siya kung bakit siya gising na, ay doon lang tumigil yung pagkaway neto. Tapos ang tagal ko lang nakatulala dun sa call namin kasi hinihintay ko yung sagot niya. Maihi ka ba? Uy, ano gagawin mo? Ba't ang aga mo nagising? At pagkasabi ko nun, ay bigla siyang sumilip sa call. Ang nakikita ko nga lang sa aming video call nun ay yung kanyang mata, noo, tsaka buhok. At ang angle ng camera nun ay nasa kisame nakatutok. Tapos yung kisame ay may LED lights. Kaya yung katitigan ko ng mga oras na yun ay silhouette lang niya ang kita ko. Mga ilang segundo nga kami nagkatitigan nun kasi nga hinihintay ko yung kanyang sagot. Tapos maya-maya ay bigla na lang tong umalis sa camera sabay di na nagparamdam. Kaya ang nangyari ay nainis ako ng mga oras na yon kasi kala ko inaasar niya ako kaya hindi niya ako Just got your iPhone 17 or Pro Max. Keep it flawless with this tempered glass screen protector HD clear. Ang nangyari ay nainis ako ng mga oras na yon kasi kala ko inaasar niya ako kaya hindi niya ako pinansin. Sabay tinulugan niya na ako. Kaya ang ginawa ko ay pinatay ko yung call sabay tinawagan ulit siya para magising. Pero nakapitong call na ako sa kanya at lahat ay hindi pa rin siya nasagot. Kaya ang isip-isip ko ng mga oras na yon ay baka mahimbing na yung kanyang tulog. Tapos kinabukasan ay pumunta ako sa kanila para makitambay. Tapos nung nagkikwentuhan kami ay bigla ko naalala yung nangyari nung madaling araw. At sabay-sabay kaming kinilabutan nung sinabi ng GF ko na hindi naman daw siya nagising nung mga oras na yon. Ang sinabi niya pa nga sa akin nun ay baka yung pinsan lang niya na kalahating tulog ang sumilip sa call at naalimpungatan lang to. Pero imposible naman na pinsan niya yun kasi dun sa pwesto niyang hinihigaan ang may sumilip at hindi dun sa pwesto ng pinsan niya. Ay talaga naman nagsigawan sa takot yung magpinsan nun kaya miski ako ay kinilabutan na din. Sabay biglang dumating yung lola nila at tinanong kami kung bakit sobrang ingay namin dun sa loob ng kwarto. Tapos sukunento namin sa lola nila kung ano ang nangyari ay lalo lang kami natakot kasi ang sabi ba naman sa amin ay meron daw talaga nakatira dun sa bahay nila na hindi nakikita ng normal na mata. Kaya naman simula nung nangyari yon ay never na ulit kami umulit ng GF ko na mag-video call tuwing gabi. Sunod naman na nakakatakot na isi-share ko sa inyo mga repa ay yung mga panahon na mag-isa lang ako dito sa bahay. Gabi nung mga panahon na yun at tama naglalaro lang ako ng Rose of Survival dito sa aking computer. Ay nung gabi pa naman na yun ay sobrang lakas ng ulan tsaka hangin. Tapos maya-maya habang ako'y mapayapa naglalaro ay biglang kumulog at kumidlat ng sobrang lakas. At dahil nakatira ako sa Mindoro, ang nangyari pagkatapos ay nag-brown out. Pero hindi dun sa brownout ako natakot mga repa. Kung hindi dun sa sumunod na nangyari. Kasi pagkapatay ng ilaw, ay bigla ba naman may lumagabog ng sobrang lakas sa loob ng bahay? Sa sobrang takot ko nga nung mga oras na yun, ay nagkandara pa na ako umakyat na hagdan. Sabay diretsong pasok ng kwarto, sabay lock ng pinto. Sa sobrang takot ko nga at pagmamadali ay nakalimutan ko na yung cellphone ko sa baba. Kaya wala tuloy ako magamit na pang ilaw nun. Ay talaga naman sobrang creepy nung vibes ng mga oras na yun. As in sobrang lakas ng hangin at ulan sa labas. Sabay sa loob naman ay sobrang dilim. At ang pinakaliwanag ko lang nun ay yung ilaw ng kidlat sa may bintana. Ang tagal nga magkaroon ng kuryente noong mga panahon na yun. Kaya ang ginawa ko ay natulog na lang ako at bukas na lang na umaga ko yung titingnan.
So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. Kayo, meron din ba kayo mga nakakatakot na karanasan na pag kwento nyo sa iba ay hindi sila maniniwala? Abay, share nyo naman yan dyan sa... Nay, mag-face-to-face class na daw kami bukas. Ay, buti naman, nabawasan yung mga tamad dito sa bahay. Kaso, Nay, buntis ako. Malapit na akong mga anak. Ha? Ano ba naman yan, anak? Buntis ka pala, di ko alam. Anong gagawin ko, Nay? Kaka-cellphone mo yan eh. O sige, kakusapin ko teacher mo. A few moments later. Ah, pasok po kayo. Ah, ma'am, makikiusap po sana kami. Nay, manahim ka dyan. Ah, tungkol po saan? Ah, may tumor po kasi sa tiyan yung anak ko, ma'am. Hindi po siya makakapasok sa school. Ah, ganun ba? O sige, i-accept ko na lang siya. Salamat po, ma'am. Tara na, anak. Ang sakit na tiyan ko. Anong nangyayari? Wala po to, ma'am. Nay, mga nanakata ko. Ba't pa? Umiri ka. Ano ba naman yan? Sige, ire. Ayun na, malapit na. Akala ko ba tumor? Ayun na, ayun na. Grabe na talaga yung mga bataan ngayon. Nagsisibuntisan na. Nay, si tatay may kausap na ibang babae. Ang sweet nila. Ha? Asan tatay mo? Nandun po siya, Nay. Oo, sige, kita tayo mamaya. Hoy, sino kausap mo? Kaibigan ko lang sa trabaho. Ganda na bracelet mo eto. Binigyan lang ng kaibigan ko. Okay. Hello, nandyan ka pa? Di pa rin kita kasi mag-usap? Sandali na lang to, darling. Umamin ka sa akin. May kabit ka, no? Ako may kabit? Nagpapatawa ka ba? Siguraduhin mo lang. A few moments later. Uy, Mare! Uy, anong balita? Tignan mo yung bracelet na binigay sa akin ng boyfriend ko. Wow, ganda! Ganda, di ba? Sabi niya mahal daw to. Hello po, ma'am? Hinahanap po kasi namin yung nagnakaw ng bracelet. Ganito po yung itsura niya. Mare, sabihin mo lang ka nakita. Sige. Sir? Sila po yung nagnakaw. Mare, akala mo di ko alam na ikaw ang kabit na kasawa ko? Anong nangyayari dito, darling? Oh, eto na pala siya. Couple bracelet pa kayo, magpapaliwanag ako, darling. Sumama na kayo sa akin sa presinto. Sige na, huliin niyo na yan. Darling, magpapaliwanag ako. Darling! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Ang bago nating top 1 ay si Samantha. Galing mo, Samantha. Naku, basic lang yan. Paano nangyari yun? Pasado kayong lahat, pero may isang bagsak. Si Scarlett. Ano tong favorite mo si Samantha? Pares lang kami ng average. Paano ako bumagsak? Di ba sinasagot mo ako? Di bagsak ka ngayon? Umanda ka sa akin. A few moments later. Class, mag-behave kayo. Nandito yung principal natin. Magandang umaga, class. Kamusta yung bago nating teacher? Gusto ko pong i-report yung teacher na yan dahil may favoritism po yan. Favoritism? Sinungaling ka, Scarlett? Mabait sa amin si ma'am. Opo, ma'am. Mag-behave kayo. Nandito yung principal. Sinungaling ka, Scarlett? Mabait sa amin si ma'am. Opo, ma'am. Mabait po ako sa kanila. Pantay-pantay lang po yung tingin ko sa kanila. Huwag mo na pagtakpan nanay mo, Samantha. Hala, OMG, magnanay sila. Ma'am Principal, pagpasensyahan niyo na siya. Baka di niya alam yung sinasabi niya. Meron ako ebidensya dito na nagpapatunay na binigyan ng sagot si ma'am si Samantha. At tinawag ng nanay si ma'am. Bawal to sa school natin Kayong dalawa, mag-usap tayo sa principal sa office. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Ang bago nating top 1 ay si Scarlett. Yes, Scarlett, deserve mo yan. Marami pong salamat, Ma'am Principal. Alam mo, buti na lang hindi mo na-teacher yung nanay mo. Anong sabi mo? Hindi mo ba alam na magkapatid kayo ni Samantha? Iisa lang kayo ng nanay. Anak, kain ka na Darating yung mga kaibigan ko Wag na wag mo ako ipapahiya. Sige anak. Andyan na sila. Oo, tapos nakita kami ng ex ko, di ba? Kayo pala yung mga kaibigan ni Scarlett. Gutom ba kayo? May pagkain dito, Ang pangit pa rin ng mama ni Scarlett, no? Isa lang yung mata. Uy, grabe ka naman. Naya na ba? Di ba sabi ko sa'yo, wag mo ko ipapahiya? Kainis. Umalis ka nga dito. Wala kita makita. Sorry, anak. Tara na nga, labas na nga lang tayo. May panira dito, Tara. Anak, sandali. Anak, Scarlett, graduation mo pala bukas? O tapos? Si nanay ba yung aakyat sa stage? Ay, hindi! Si tita na lang isasama ko. Papahiya mo lang ako Buti pa si tita, kompleto yung mata. O sige, proud ako sa'yo anak ha. Kainis, bakit kasi isa lang yung mata mo? Balang araw anak, malalaman mo rin kung bakit. Diyan ka na nga, marami pa akong gagawin. Ano bang ginagawa natin sa hospital, tita? Sumama ka na lang, Scarlett. May kailangan ka malaman. Scarlett?
ikaw yung anak ni Susan, right? Oo, Doc. Ako nga si Scarlett. Ba't kilala mo ko? Oh, yes! I remember! Ikaw yung batang na-aksidente dati, yung nabulag yung kaliwang mata. Buti na lang dinonate ng nanay mo yung kaliwang mata niya para sa'yo. Kaya pala isa lang yung mata ni nanay. Alam mo, sobrang mahal ka ng nanay mo. Huwag mo siyang papabayaan, ha? Pakainit! Nay! Anong ginagawa mo dyan? Pinapait ko lang to lutuan natin. Uso kasi to, anak. Uso, Nay? Bakit di na lang doon sa kusina? Sa sobrang init ng Pilipinas ngayon, ayan, pwede ka na magluto. Di ba? Tipid sa gas. Grabe! Ang talino mo, Nay. Makakatipid na ako neto. Anak, check mo nga dyan yung sinain ko. Okay na po to, Nay. Ano ba naman tong batang to? Tanghali na nakahilata pa din. Kala mo siya nagbabayad ng kuryente. A few moments later. Ang kainit! Sinakpatay na electric fan! Ang init na nga sa Pilipinas, tapos mapatay pa electric fan eh! Tay, ano yan? Ice coffee? Mainit na kape to, anak. Mainit na kape? Ang init na nga sa Pilipinas eh. Ang perfect nga nito, anak eh. Kasi mainit tapos mainit, di ba? Negative times negative equals positive. Perfect nga, Tay. Enjoy. Hala! Late na ako! Ano to? Sinuspindi na ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init. Yes, makakatulog pa ako ulit. Ay, sa wakas, makakaligo na rin ako. Hi, Cheska. Hi. Alam mo ba kung bakit mainit sa Pilipinas? Bakit? Kasi hot ako. Pero natabo. Yan, ang init-init na ka sa Pilipinas tapos mag-joke ka pa ng ganyan. Sungit! Grabe, ang pangit ko pala dati nung bata ako. Sino kang tumatawag? Hello? Scarlett, wag na wag kang papasok bukas sa school, ha? Ha? Bakit? Sino ka ba? Basta, sundin mo na lang ako, please. Ano yun? Ang weird. Oh, anak, hindi ka pumasok? Opo, Nay. Masakit po yung pagkaramdam ko eh. Pagaling ka, anak, ha? Anak, yung school mo, nasusunog. Nasusunog, Nay? Totoo nga yung sinasabi ng caller kanina. Grabe. Buti na lang, anak, hindi ka pumasok sa school ngayon. Sino na naman tumatawag na to? Hello? Sino to? Scarlett, wag na wag kang matutulog ngayong gabi, ha? Ikaw na naman? Paano mo nalalaman yung mga yan, ha? Scarlett, please, sundin mo na... Anak, matutulog na ako, ha? Ikaw din, huwag ka na magpuyat. Sige po, Nay. Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko. Kung hindi ako matutulog, ano naman gagawin ko buong gabi? Matutulog na lang ako. Baka niloloko lang ako ng caller na yun. Nay! Nay! Gising, Nay! Ano nangyari, anak? Binabangungot ka, Nay. Buti gising ka pa. At nagising mo ako. Sino ba talaga yung caller na yun? Sino ka ba talaga, ha? Bakit alam mo lahat ng mga masasamang mangyayari? Gusto mo ba talaga ako makilala, Scarlett? Oo, dahil hindi ako matatahimik. Magkita tayo malapit sa puno ng mangga. Hello? May tao ba dyan? Hi, Scarlett. Ikaw ba yung caller? Gusto mo ba talagang makita kung sino ako? Oo. Ako ikaw, Scarlett. Galing ako sa future. Ikaw ako? Kailangan kong ayusin yung mga nangyaring masama. Paano? Paano nangyari yun? Basta, Scarlett, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, ha? Sige na, baka mahuli pa ako ng mga humahabol sa akin. Sandali! Sino humahabol sa'yo? Bakit nawawala ang laman ng class funds, ha? Sinong kumuha na ito? Ma'am, kilala ko po kung sino yung kumuha. Samantha, sino kumuha? Sino pa ba, ma'am? This is Scarlett. Ha? Wala akong kinukuha. Scarlett? Ikaw pala yung kumuha ng class funds? Sumama ka sa principal. Ngayon na. Apaka-hype talaga nitong si Samantha. Bye, Scarlett! Dami nito Mukhang makakabili na ako ng bagong phone. Ha! Nahuli din kita! Ikaw pala yung kumukuha ng mga class funds natin? Oo, ako yung kumukuha. Bakit? May problema ba? Ang problema ko, ikaw. Ako pa sinisisi mo na kumukuha ng class funds, ikaw naman talaga? Isusumbong kita kay ma'am. Wala ka namang ebidensya. Ikaw ang isusumbong ko dahil naniniwala naman sa akin si ma'am. Umanda ka sa akin, Samantha. Wow, may bagong phone si Samantha. Sana all. Bigay ito ng parents ko, guys. Class! Sino naman kumuha sa class funds? Si Scarlett po yung kumuha, ma'am. Pagsabihan nyo nga yan. Ako na naman? Nagpapatawa ka ata, Samantha. Talaga ba, Samantha? Kitang-kita ko na kumuha ka dito. At narinig ko, nabalak mo na naman si Scarlett. Ma'am, di po ako yun. Gagawin mo pa ako sinungaling? Diyan ka. Nagpapatawa ka ata, Samantha. Talaga ba, Samantha?
Kitang-kita ko na kumuha ka dito. At narinig ko na balak mo na naman si Scarlett. Ma'am, di po ako yun. Gagawin mo pa ako sinungaling? Diyan ka naman magaling, di ba, Samantha? Sa pagsisinungaling? Sumama ka sa akin sa principal at ipapatawag ko yung magulang mo. Buti nga sa'yo, Samantha. Deserve mo yan. Nag-uumpisa pa lang ako. Dok, bakit ka meron neto, ha? Bakit may picture ka ng nawawala akong anak? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba ang anak ko? Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Buhay pa ba ang anak ko? Oo! Buhay na buhay ako! Ako ang anak mo na iniwan mo sa palengke dati! Nagtataka ka? Isa na akong trans ngayon. Alam mo, buti na lang may mabait at mayamang pamilyang kumukup sa akin. Kaya maganda yung naging buhay ko. Tingnan mo, naging doktor pa ako. Kaya salamat sa'yo at iniwan mo ko. Anak, hinanap kita. Umasa ako na babalik ka. Hindi na importante yan. Ayaw na kita makita at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na. Hello po. Kamusta po yung pasyente? Dok, si nanay naman yung nagkasakit. Kamusta na siya? Okay naman. Sa iba ko na lang siya ipapaasikaso, ha? Anak? Anak, please! Bakit anak tawag mo sa kanya, Nay? Sure ka ba na habang buhay ka magagalit sa nanay mo? Nakita ko results niya kanina. Anytime, pwede siya mawala. Magpapahangin lang ako. Nasaan na sila? Hello, nurse? Nasaan yung pasyente dito sa room 214? Anak? Ako ba hanap mo? Nay, akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Anak, hindi na kita iiwan. Good news! False alarm lang pala yung nakita namin results sa nanay mo. Ibig sabihin, magiging okay siya. Salamat naman. Nay, ayoko na mawala ka sa akin, ha? Yay! May ate na ako! Class! Reasons that you gotta. Pinakaniwala mo lang lahat. Or in fact, ako pa nga dapat yung magtanong sa'yo eh. Pinaan mo ba talaga ako? Ang kapal ng mukha mo, minahay kita! Minahay kita ng sobra-sobra! Oh, you could take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui. Sa tukugera sa bakub. Diyos ko po, mas lang ako saglit eh. Okay, class! Na-miss nyo ba ako? Bumalik na si ma'am! At dahil first meeting natin, hindi muna ako magli-lesson. Gusto nyo ba yon? Ma'am, pwede po kami kumain sa kantin? Sure! Oh, yung mga gustong kumain, kumain na. Gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin. Basta, today lang yan ha. Next week, magli-lesson na tayo. Grabe, ang bait talaga ni ma'am, no? True, be. Kaya favorite ko yan si ma'am eh. Tara na, kain na tayo. Okay, class. What is the powerhouse of the cell? Scarlett? Ano ba yun? Starts with letter M. Mitochondria? Very good! Kaya mo naman pala eh. Thank you, ma'am. Oh, class, mag-e-exam kayo ha. Dinalian ko na to para sa inyo. Lahat ng nasa lesson natin, nandito. Okay, get one and pass. Oo nga, ang dali lang. Makaka-perfect pa ata ako. A few moments later. Okay, time's up. Pass your papers. Wow naman, lahat kayo nakakuha ng high scores. Magaling ka kasi magturo, ma'am. Okay, class, dahil Friday ngayon, gusto ko mag-enjoy kayo sa weekends. Kaya naman, hindi ako magbibigay ng assignment. Yes, thank you, ma'am. Makakagala ako. At isa pa, class, malapit na mga anak si teacher, oh. Magli-leave muna ako ng ilang months. Ha? Habang wala ako, si Ma'am Diana muna ang papalit sa akin. Maging mabait kayo sa kanya, ha? Hi, class. Namiss niyo ba ako? At dahil first meeting natin, may surprise quiz kayo. Nandito na naman yung pet peeve ko. Hindi! Hindi! Init. Itapat mo naman yung electric pan. Ang damot mo talaga. Ano ba yan? Hindi ako tinatamaan ng electric pan. Ayan. Natamaan ka na. Mainit pa ba? Mag-ready ng ballpen at papel. Meron tayong quiz. Ay, shit. May quiz. Ay, kakasabi ko lang. May ballpen ka? Pero ang black ballpen, oo.
Thank you. Ay, red ball pen din. Kasi malay mo magpa-check si sir, di ba kailangan red ball pen? Pero, thank you ah. Pencil na rin, lapis, oo. Kasi magpapadrawing yan si sir. Baka mamaya wala akong magamit, di ba? Pero, thank you ah. Ang init. May pamaypay ka? Pati nga ang bag mo. Ayan. Kailangan ko yung pamaypay mo kasi mainit dito sa classroom. Patingin ako ng laman ng bag mo, ha. Tablet. Aka na lang to. Pera mak pala. Ito, cellphone. Kailangan ko to cellphone mo kasi kukontakin ko yung mama ko mamaya, ha. Ito, wallet. Pera ma, kasi wala akong baon. Wala akong pamasahe mamaya. Oo, kailangan ko to, ha. Lagay ko sa bag ko to. Patingin ako ng laman ng bag mo. Yes, uwian na. OMG, umuulan. Ha? Yes, may payong ako. Ito, oh. Sige, bye-bye. Ingat kayo, ha. Ha? Wala kayong payong? Wait lang. May extra ako dito. Ito, oh. Kaso, medyo maliit siya. Pero, pwede naman na siyang pangtakip ng ulo para hindi kayo maulanan. Mahirap na. Mahirap magkasakit. Ibalik mo na lang to sa akin bukas, tapos i-charge mo, ha? Ha? Sino pang walang payong? Extendable tong payong ko. Tignan nyo. Extendable yan. Wakwakable. Isang ulo sa screen, isang ulo sa keyboard. Sinong makikisilong? Mahirap magkasakit. Tara na. Tara na, dali. Umuulan pa, oh. Hello? 911 ba to? Oo, kailangan ko ng emergency. Andito kasi ako sa madilim na gubat. Oo, kailangan ko ng tulong nyo. Nag-selfie kasi ako, tapos ang dilim ng background. Tapos kitang-kita mga tigyawat ko. Tanong sana ako kung may alam kayong magagandang filter. Bakit ganyan ka bumaba ng hagdan? Baliktad. Dapat paa. Siguro baliktad din pagkakalagay ng utak mo. Wala sa ulo, nasa puwet. Asim. May pabango ka? Meron? Pengi. Wow, aficionado. Yayamanin girl, ah. Bango. Pengi, ah. Onti lang. Onti lang naman ako magpabango, eh. Onti lang talaga. Thank you, ah. Ang bango nito. Bibili rin ako nito. Stop it! Stop! Stop! Ano, bro? Mga hold up ka? Ano ba naman yun, bro? Wrong timing ka naman eh. Bakit mga hold up ka? Gabi na. Nagamit na ng mga tao yung pera nila eh. O gaya ko, galing ako ng school. Yung baon ko, pinampamasahe ko. Pinambili ko ng baon. Pinangbayad ko ng mga ambagan. Syempre, namasahe ulit ako pa uwi. Bakit naman kasi mga hold up gabi na wala ng pera yung mga tao? Ganitong gawin mo. Bukas ng umaga, abangan mo ko dito sa labas ng bahay ko. Paglabas ko, hold upin mo ko. Kasi, hindi ko pa nagagamit yung mga pera ko. O, di ba, di jackpot. Ano? Bakit alam ko? Dati kasi akong hold-upper, bro. Good luck bukas, ha. Abangan mo ako dito, ha. 10 piso yung baon ko bukas, bro! Maalis na ako. Umalis ka na, ba't sinasabi mo pa sa akin? Grabe siya, oh. Mabilan mo naman ako ng pabango. Dali na, di naman sapat yung ligo-ligo lang, eh. Ang dami mong arte, no? Avon. Uy, tara, Avon. Mag-order tayo? Anong order pinagsasabi mo dyan, ha? Di ka marunong magbasa. Ayan, oh. Rub bottle to smell. Kuskusin mo lang yan, oh. Ang bango. Oo na. Naamoy ko na. Ha? Hindi ka kasi marunong magtipid, ha? Puro ka gastos. Kaka-cellphone mo yan. Kuskusin mo yan. Gamitin mo pabango. OMG, nasan ako? Ma, kailangan ko tulong mo, ma. Malawdan mo naman ako ng 50 pesos kila Aling Nena. Sige na, mag-TikTok lang ako dito. Kuya, kanina pa kita napapansin. Kanina mo pa ako sinusundan. Kuya, crush mo ba ako? Sorry kuya ha, nire-reject na kita ngayon pa lang. May jowa na ako kuya, I'm not available. Loyal ako sa kanya. Kuya, alam ko yung pakiramdam ng naghahabol sa isang tao hindi ka naman gusto. So ngayon pa lang kuya, sinasabihan na kita, okay? May jowa na ako. Hi guys, ako nga pala piloto nyo ngayon and first time ko magpapalipad ng eroplano. Huwag kayong kabahan, nag-practice naman ako sa bahay eh.
Oo, sa bahay. Alam nga naman sa labas, may COVID-19 tayo, delikado. Baka magkasakit ako. Sa loob ako ng bahay, nag-practice magpalipad ng eroplano. Ayaw nyo maniwala? Ito, pre-practice ko to sa bahay. Pani. Hi guys, ako nga pala yung flight attendant dito. So, sabihin nyo lang kung may gusto kayo sa akin. Hindi, joke lang. Sabihin nyo kung may kailangan kayo sa akin, okay? Lapitan nyo na lang ako. Hi ma'am, gusto mong kumain? Naghahanap ka pa ng pagpipilian, tinatanong lang kita kung gusto mong kumain. Oo, hindi lang ang sagot. Wala nang ibang choices. Choosy ka pa, libre na nga lang. Ayan na, mag-start na po yung ride. Ayan na! Ayan na! Ay! Oh my gosh, yung cellphone ko nilipad. Okay lang, I can buy a new one. Marami naman akong pera. Oh my gosh, yung wallet ko nilipad. Andun yung pambayad ko ng ride. Pati pambili ko ng cellphone. Yes, babe. Nasa roller coaster ako today. Ayan na, oh my gosh, babe. Nag-i-start na, babe. Kinakabahan ako, babe. Oh my gosh, yung hair ko nilipad. No, babe. Actually, nagpa-boycott ako. Surprise! Did you like it? Gosh, babe, mahina yung internet connection, babe. Babe, I'll try to explain. Choppy! Ha? Bakit ako matatakot dito? Eh, wala naman itong pinagkaiba sa ex ko. Pareho lang din naman akong pinaikot-ikot. Pwedeng kainin. Uy, chocolate. Ginagawa mo dyan? Iinom lang po ng tubig. Apo. Humanda ka sa aking chocolate ka. Kakainin na kita bago ka pa kainin ng mga kapatid ko. Dito ka muna, ha? Mamamalengke muna ako sa labas. Ulam natin mamaya, ha? Sige po, ma. Kala nyo, ha? Akin na to ngayon. Yes, chocolate. Kala nyo. Sino may batang yun? Luto ko ng gulay. Ayan. Tabang, lagyan ko ng Nor Cubes. Asan yung Nor Cubes? Naglagay ako dito kanina. Nakita mo ba yung Nor Cubes? Naglalag ka ba habang naglalaro ng ML kaya hinampas mo to tsaka binato? Pero naalala mong doon ka nag-online class? Manood ka lang dahil ito ang life hacks para sa'yo. Kumuha ka ng alcohol at bulak, lagyan mo ng alcohol ang bulak at tsaka mo ipahid sa nabasag mong cellphone. Kumuha ka ng plastic at saka mo i-shoot dito ang nabasag mong cellphone. Tupiin mo lang ang plastic kagaya ng ganito. At saka kumuha ka ng bigas, kagaya nito, at isawsaw mo dito, ilubog mo ang nabasag mong cellphone at maghintay ka for 15 minutes. After 15 minutes, maaari mo nang tanggalin ang binabad mong cellphone sa bigas. At tsaran! Ano pa bang inaasahan mo? Sinira mo na yung cellphone mo. Kaya mas lalo mo pa itong sirain, batuhin mo at daganan mo. At ayan, humanda ka ng masermonan ng nanay mo dahil wala ka ng cellphone. ML now, drop out sa online class later with matching sampal ni mother. Hi guys! So ayun, lalayas na po ako dito sa bahay namin. Nagka-problema po kasi kanina. Meron kasing spaghetti sa lamesa namin. Pinaiwan lang pala yun ng kapitbahay namin. Tapos, nung babalikan na nung may-ari, wala na doon yung spaghetti sa lamesa. Tapos ako yung sinisisi nila, kinain ko daw yung spaghetti. Sabi ko, bakit ko kakainin yung spaghetti na yun? Eh, hindi naman ako mahilig doon. Aray! Ba't naman nananakit? Oo, alam kong kidnap to, kaya nga sumama ako kasi ayoko na sa bahay. Ay! Oh my gosh, bestie, nakidnap ka din? Oh my God! Lo, bakit nandito ka? Kinidnap nyo rin to? Anong makukuha nyo dyan? Eh, wala namang utak yan. Lo, kala mo siya may atay eh. Inenta mo na nga yung atay mo para makapunta ka sa concert ni Billie Eilish eh. Tapos na nandun ka na, sabi mo, Billy Crawford, I love you! Ano ka, nasa Showtime? Bakit nandyan yung crush ko? Kinidnap nyo rin yan? Anong makukuha nyo dyan? Eh, wala namang puso yan. Hindi yan marunong mag-crush ba? Shh! Huwag nga kayo maingay. Ala, hindi ko pala nadala yung tupis ko. Baka magpa-pool party. Lo, di ka kasama. Mangingitim yung tubig sa dami ng libag mo. Mag-business na lang tayo doon. Magbenta tayo ng liver aid para healthy yung mga atay bago ibenta ng mga sindikato. Manahimik na kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Naku kuya, mamamatay na rin ako sa lakas ng putok ng katabi ko. Magpabango ka nga. Ay, hello po. Welcome po sa repair shop. Ano po sira niyang cellphone nyo? Naglolo ko yung messenger. Patingin nga po ako ng cellphone nyo. Parang wala naman po ako nakikitang problema dito sa messenger nyo. Parang ikaw po yung may problema. Ayaw kaya nilang ka-chat?
Tagal mo break time, nagugutom na ako. Hello po, ano po sira ng cellphone nyo? Pinakailaman ng anak nyo, naging Korean yung language, hindi nyo alam kung paano ibalik. Anong brand nito? Oppo. Oppa na siya ngayon. Ito lang yan, madam. Ayan pindutin mo yung settings, tapos hanapin mo yung airplane mode. Pag nakita mo na yung airplane, pindutin mo yan, sakyan nyo yan, lumipad kayo papuntang Korea, doon kayo magpaturo. Di ako Korean. Saka, ay, anong sira na cellphone mo? Naghahang? Nako, madali lang yan. Pindutin mo lang itong lower volume tsaka power button. Ayan, pag namatay na siya, ipalibing mo na condolence. Opo, kayo po yung bumili ng phone dito kahapon. Buong araw na may tumatawag na unknown number. Naku, baka yan yung may-ari ng cellphone na yan. Palitan mo na SIM card yan. Nagbebenta kami ng Globe Smart. Renegade.